and Sir Glenn. We are the talkative apprentices, and I'm Rainy Hejo. I'm Indir Bimalik there. I'm Keisha Fagulan. I'm Katrina Lucas. And our podcast is named as La Virtue Talk. It means virtue talk. We're going to talk about virtue. And our topic is about euthanasia. This episode will focus on euthanasia. And Katrina, do you have some questions, miss? Para sa iyo po, sir, ano po ang masasabi niyo about sa euthanasia? Ano ba, definition? Ang euthanasia is mercy killing. Euthanasia is mercy killing. Literally means mercy killing. In some countries, this act is legal, but in our country, this is unfortunately illegal. When we talk about the morality, every time we talk morality kasi it's all about nako-compromise din nagko-compromise lagi din yung norms ng isang lugar. And there are things that morals in some other countries, but in other countries immoral. It's simply because of their practices, simply because of their culture. Culture-based kasi morality. So, yung euthanasia, kung ang pag-usapan natin legality, talagang bawal. It is prohibited by our law. Unfortunately, even dun sa tinatawag nating medical cases, although we're practicing it sa bansa natin, we're practicing it in our country, particularly sa mga medical practitioners. One of the considerations of doing euthanasia is when a patient is already brain dead. Whenever say brain dead, the only thing that make them alive is the life support that is man-made. So sa Bible, even in the Bible kasi pag brain dead na ang tao, legally dead na yun. That's the reason why in some circumstances that are happening, lalo na sa mga critical patients, ang nangyayari diyan, ang euthanasia hindi yan ginagawa ng doktor. Tsaka before they do that, may waiver na tatanggalin yung life support pero yung magtatanggal pamilya. So lumalabas diyan, pamilya ang papatay sa patient. Pero actually patay na yan kasi brain dead na yan. Kasi pag may mga chances kasi o circumstances o instances na in which buhay yung utak pero yung katawan patay na. Pero hindi po pwedeng gawa ng euthanasia yun. What I mean is pag comatose yung tao, most of them buhay pa yung utak. The only problem is they cannot move themselves or they cannot move their body because of their medical condition. On the other hand, there are instances in which brain dead na yung tao pero humihinga pa dahil yung puso ay hindi pa tumitigil sa pagtibok para sa magpa-circulate ng dugo. Baka green stem. Buhay pa siya in the sense na humihinga pa. Pero ang paghinga niya, tunutulungan na lang ng mga life supports. Ay, na-euthanasia. Baka may mga tanong pa sila na masagot ko na. Next question po. Sa tingin niyo po ba, tama po ba or mali yung euthanasia? Ano yun eh? On my point of view, case-to-case basis. Kasi ang euthanasia, may euthanasia naman sa Pilipinas, sa hayop. Pero sa tao pag-uusapan natin,
malaking issue yan. Kasi one time, I was watching a television and alam niyo naman lahat na yung affiliation ko in terms of faith, di ba? Ewan ko, natatandaan yung mga naging estudyante ko. May isang paring Katoliko, sinabi niya, si Father Jerry Orbus ng SBD, sinabi niya, even though the patient is already brain dead, let God took his life. Pero in one way or another, may sinabi rin naman ang isa pang pare, si Monsignor Angelo Dacumos ng OSJ, sa isang parang reflection sa parang every Lenten season. Sabi niya, ang brain dead daw is already considered dead. The only thing na bumubuhat na nagpapagana pa sa organs ng tao is yung man-made na life support. Making the story short, hindi na yun yung will ng God. Kasi the will of God, ang sabi ni Father Dacumos, once when the time that the patient was already brain dead, was turned into brain dead, that was the time that God is taking his life. Because of the technology, may mga nagagawa pa rin tayong paraan para raw So, reading between the lines, on the statements made by Father Orbos and Monsignor Dacumos, conflict na. Pero, contradicting na sila. Pero pare sa pare yan. Diba? Pero, mahirap yung ethical issue ng euthanasia masyadong komplikado. Pero on my part, sometimes we need to do something that on our point of view tama. Kasi as long as hindi nako-compromise yung culture natin, as long as di ba? Kuminsan, pwedeng consider. Kasi unang-una, mahaba lang yung panahon na naghihirap yung tao. Another, yung relatives niya, yung family niya, yung nuclear family niya, nahihirapan sa pag-aalaga sa kanya. Providing money to sustain the life support. Pero siguro kung darating yung point na gano'n, siguro sasabihin ko, ethical ang euthanasia. Even on my part, even sa, if ever, mangyari sa akin, ako yun. If I have the capacity before I become critical, medically, I will tell my family, pag life support na lang bumubuhay sa akin, at lalagyan lang ng life support, pumirma na kayo ng waiver. Kasi, para sa akin, ethical yun. Yung morality nun, hindi nalakardo yun. Kasi, naniniwala ko yung sinabi ni Father Dacumos na even ang sa church namin, ganun yun, na sabi, kapag pag brain dead na, that's already na. Pero kasi may mga sinasabi ni Father Orbos, ang point of view ni Father Orbos kasi, may mga instances daw na brain dead na, all of a sudden, after a month, after 2 weeks, 3 weeks, nabubuhay. Pero, ang point of view ron, pag nabuhay siya, ano yung magiging kalagayan niya?
after that. So, making the story short, possible, comatose pa rin yun. Or, diba? Yung recovery period na matagal pa rin. Lalong-lalo na medyo nasa old age na yung pasyente. Medyo ang recovery niya mahirap na eh. Hindi ko sinasabing tamang gawin yung euthanasia, pero case-to-case basis. On my position, euthanasia is right to do on a case-to-case basis. Yung morality issue niya, I think, case-to-case pa rin yun. It's like the concept of euthanasia. It's based on someone's perspective. So there's no right or wrong about euthanasia. It is always dependent on someone's perspective. It always depends upon the perspective or the culture of an individual. Although we all have common culture because we're living in a Christian country actually. So being a Filipino and living in a Christian culture, hindi tama, right? Pero sabi nga, may mga philosophies na nagsasabi, case-to-case basis. May mga nagsasabi, even sa legal, may nagsasabi, it's case-to-case basis. Pero sabi nga sa inyo kanina, pinapractice na yun sa medical practices. May mga tao na nagpa-practice niya. Particularly sa mga medical practitioners, mga doctors. Sir, if may family po kayo, wag naman po sana na need po dumaan sa euthanasia. Gagawin niyo po ba? Kung wala ng choice, why not? Kasi ano yun sabi nga sa inyo kanina, pag brain dead na talaga, the chances of surviving is very rare. It's very rare na yan. Very elusive. Making the story short, once in a blue moon lang, yung brain dead na, tapos all of a sudden, after 2 weeks, 3 weeks, after a month, 2 months, 3 months, nabubuhay pa. But the question there is, how much money the family will spend for that life support? Just to sustain yung need ng pasyente na parang ka nagte-table tennis, parang si Adrian, nag-table tennis sa kalaban sarili, naglaro siya sa nag-walling siya, nag-walling, di ba? Nag-walling ka, nasa dilim ka. What is the ratio or what is the probability that you can hit the ball? Kasi hindi mo nakikita. Parang naghulog ng karayon sa ilog Pasig para mahanap mo yun. So, kung darating kung if time will come na may pamilya ako at walang gustong gumawa, I'll do it. We respect your opinion and decisions. For the next question, para po sa inyo, dapat po ba gawin ng lahat para mapahaba? Ano yun Siyempre, obligado. Pero nga sinasabi, ang issue kasi rito sa euthanasia, tama yung tanong yun. Every majority of us Syrians are aspiring to have a longer life. Long life. Tama. On the other hand, may mga tao naman kasing gusto rin mawakasan agad ng buhay nila. Pero majority gusto lang umabang buhay. That's the reason why we're doing exercises, diba? As much possible, dapat healthy foods, healthy living. Unfortunately nga, ang issue rito, pag brain dead na ang isang tao, yung possibility na mabuhay, na magising pa siya, masyado nang maliit ang chances. Let me quote yung isang philosophy ni St. Ignatius. St. Ignatius is a philosopher. Discernment of an individual.
Sinabi ni Saint Ignatius sa philosophy niya to, everybody has a discernment to live. And each individual has each discernment to live a better life. Walang nangarap na magkaroon ng masahol na buhay. Sa tanong niyo yon, lahat ng tao nangangarap at may discernment na magkaroon ng mahabang buhay. And in this concept of euthanasia, it also affects the factors about financial. Yes, there's a factor that you just want to have longer lives, but then you also have problem financially. So you need to choose ending it for the sake of others or not ending it. You will suffer. Tsaka na yun if the patient will be given even as 10 seconds of waking up to speak for himself or to speak for herself and ask him or ask her, would you like to die now? Or would you like your life to be ended now? Possible yun kasi nahihirapan na siya. Kasi kung tayong nakatingin lang, nahihirapan na sa how much more sila may mga tubo na sa katawan. Yung pinsan kong buo na lang, this is just a story. Wala nagawa yung pera niya. Siya na yung sa buong Pilipinas, siya yung manager ng Mitsubishi Pampor, yung panggawaan ng yung sakasa ng Mitsubishi Motors sa Pilipinas. Siya na yung production manager ng buong Pilipinas. Nagka-COVID siya. Gumasa siya sa hospital ng 4.8 million pesos. May life support na siya. Nadagdagan lang yung buhay, umaba. Hindi ko masasabi kasi pag nung naging critical na siya, ang sabi niya, ayoko magkaroon ng ayoko tutubuhan ako. Kasi pag tinubuhan ako, pag nilagyan ng life support, mas lalo akong mamamatay. Sabi ng doktor, for him to survive, tubuhan, life support. Nung tinubuhan na siya, bago siya tubuhan, gising pa siya. Nung tinubuhan na siya, hindi na siya nagising. So, dineclare na ng doktor na siya, brain dead na because of the COVID-19. Pero gusto nung pamilya na ma-revive pa, mag-survive pa siya, ma-revive pa siya. Unfortunately, sabi nga sa inyo, I'm talking based on my own experience, based on the experience of my cousin, based on the experiences that I saw, I witnessed. Kaya siguro nagka-come up sa ganitong posisyon sa buhay. Pero nung sinabi sa akin ni Adrian, kahapon ba yun nung sa euthanasia, may nagsimula ako ng basahin yung philosophy subjects ko yung sa doctoral. At majority sa kanila, sa majority of the life philosophers, may mga sinasabi na, although wala sinabing euthanasia because at that time, wala pang euthanasia word. Na ethical daw ang mercy killing. Kaya lang kasi nagkaroon ng euthanasia sa iba. Dati ginagawa sa mercy killing. Even sa di ba? Even sa mga soldiers, sa mga knights, even sa mga warriors way back before, yung mga classical, ancient period, di ba? Pag may kasamahan silang hirap na, at talagang sa assessment ng fellow knight nila, hindi na makasurvive. Anong ginagawa?
Sila mismo pumapatay. Pinapatay na nila. Kasi sinasabi na rin ng tao. So, next question. Paano po nakaka-apekto ang aspeto ng legal ng euthanasia sa ibang bansa? Ang euthanasia kasi even sa ibang bansa, ang isa sa mga considerations nila yung medical conditions ng tao. More than that, wala na. And then, pero sa international law ng Code of War, ginagamit yan. Until now, sa Code of War, pag yung kalaban mo o yung kasamahan mo, fellow warrior mo, or yung enemy mo, tinamaan siya. Tapos, along the way, gusto mong hirap na, ginagawa talaga yung euthanasia. Unspoken practice sa Code of War, sa giyera. Pero sa ibang bansa kasi, technically, ang consideration lang naman isa lang. Euthanasia can be done because of medical practices. Kapag critical at brain dead na yung tao, usually, kinakausap na ng mga doktor yung pamilya. Pinapaliwan ng sitwasyon. And then, at the end of the day, the doctors will let the family to decide whether the euthanasia will be rendered or not. Next question. Next question naman po. Paano naman po nakaka-apekto yung euthanasia sa mental health ng mga tao sa iwanan tulad ng pamilya at kaibigan ng pasyente? The effects of euthanasia in the mental health of an individual, of every individual, particularly the family being left by the patient, nakadepende yun sa stability ng psychological and mental orientation ng tao. At first glance, everyone, di ba? Obviously, sabi nga, instincts sa isang tao, once may namatay, magluluksa talaga yung pamilya. Diba? Pero, isa siguro sa mga dapat i-consider ng pamilya, hindi lang yung sarili nila, kundi yung pasyente na rin mismo, diba? Na, sabi nga, sa mas malawak na perspektibo ng isang tao, baka kayo na lang ang may gustong mabuhay siya. Baka yung mismong may katawan, ayaw na. Bakit? Dahil sa hirap na nararanasan ng kanyang katawan. Kung nahihirapan ang kalooban natin bilang isang pamilya, ang nahihirapan sa pasyente, hindi lang yung kalooban. Yung isip nila kung nakapag-isip pa sila. Kaso, usually nga, brain dead na yun. So, they don't have the capability to think anymore. Pero makikita mo sa reaksyon ng katawan nila, yung hirap ng katawan. I'm not encouraging you. I'm not telling you na, okay, one day, pag magkaroon ng dumating sa inyong bagay na yan, paniwalaan niyo rin ako. Pero ito kasi yung bago ako humarap sa inyo, may mga binasa na rin akong, yung mga philosophy subjects ko sa doctoral na lang kasi sa undergrad ko, hindi ko na makita yung mga libro ko. Ko na lang doon yung sa philosophy subjects, philosophy books na ginamit ko sa PhD ko. Siyempre, bawat isang tao magkakaiba yung perspective. Bawat philosopher magkakaibang perspective. At hindi lahat ng philosopher na sinasabi ng isang philosopher tama. Bakit? Depende sa sinasabi nila yan, kung anong mood nila. Kung may topak sila na sinabi nyo, dahil sila may maraming followers, they establish their credibility, their dignity and integrity
being a philosopher, yung mga tao naniniwala dahil doon. Pero hindi lahat ng dahil tao lang din sila. May mga sinasabi sila, pag tinopak sila, yun na yun. Kaya may mga philosophers na nire-revoke nila yung sinasabi nila, di ba? Nire-retract nila yung sinasabi nila. Once na sinabi nila, the following statement, nagre-retract sila. So next naman po sir, paano po na-influensya ng ekonomiya ang pagsusuri po ng Indonesia? Pagsuri ng Indonesia, siguro, whenever sa economy, feeling ko, sa bansa, malaking tulong ang pagkakaroon ng pasyente na critical, di ba? Bakit? Unang-una, nagbabayad ng malalaking halaga dun sa hospital. So, yung hospital naman, yung binayad ng pasyente, may tax doon, economy. Pero I don't think may benefit ang state sa pag-aaral ng isang individual o isang grupo ng tao sa euthanasia. Kasi unang-una, ang trabaho lang ng Estado, gumawa ng batas, gumawa ng mga policies, and set what is moral and immoral based on our culture. Ilang naman yun. So I cannot see na may effect ito sa economy ng tao. Pero technically, sa economy ng pasyente, meron. Malaki. Kasi unang-una, they have to pay, if they don't want to do a euthanasia against or in favor of their patient, as long as may pambayad dyan, okay lang. Pero nakakasaiting kasi yan. Yung sa pinsan ko na lang. Yan, talaga mayaman yun. More than 4 million, ginastos niya sa hospital. Makatimed pa yun. Kaya sinasabi ko, biro ko sa chipag ko, yung bagong building ng Makatimed ngayon, yung isang floor doon, galing sa kanila. So maybe that's the legacy of my good cousin in favor of the economy of Makatimed. Yung renovation na ginawa, sa kanila galing yun. Yun yung nagpapanap ako pag-renovate. For the conclusion of that, para sa inyo, ano ang good side at yung bad side ng euthanasia? Good side of euthanasia, konti lang din naman on my own perspective. Kasi ang good side lang yan, una, practically speaking, di ba? Para sa mga iiwanang buhay, ang good side lang yan, yung gastusin ng pamilya, lalo't hindi naman nanggaling sa well of family. Diba? Maybe si Henry Singa, di ba? His family decided not to although may billionaire yan. Pero nung inatake siya, nung sinabing patay na, pero may pulso pa, kinonsider nila kasi matanda na si Henry. Kung lalagyan siya ng life support, what is the probability that Henry C. will survive? So, yun yung unang advantage ng euthanasia. Pangalawa, maybe we are also giving favor to the patient themselves. Why? May sakit na sila, tapos bibigyan pa ng life support.
kung brain dead na, may I just reiterate to you, my beloved students, former students, that for me, euthanasia can be possibly done if the patient is already brain dead. On the circumstance that the patient is not yet declared as brain dead, there is no room for euthanasia. Euthanasia will be having its room para sagawa kung declared na medically declared as brain dead ang tao. Disadvantage. Technically, pag matagal lang kukontrahin ko yung sinabi ko kanina, pag matagal lang may life support yung tao, nakalano, so ang disadvantage ng euthanasia, what if yung taong yun, once in a blue moon, o yung tinatawag natin one in a million na after 2 months, 3 months, 4 months, or how many weeks na brain dead, maging conscious. Mabuhay yung brain niya because of the medicines. Isa yun. Pangalawang disadvantage, siguro yung dala-dala ng gagawa. That yung conscience ng gagawa nun. Gaya na sinabi ko sa inyo kanina, what if during the time that the doctor told the family that the patient is already brain dead, and then nagpapirma ng waiver para tanggalin life support. Kasi pag tinanggal life support mo, matter of seconds, magpa-flat na yun. Real talk. Once na tinanggal yung life support, yung breathing aparato niya, pag tinanggal yun, matter of seconds, hindi mo makikitang mangingisay yung tao. Kusang malalagot yung hininga. Kasi ang nagpapahinga na lang sa kanya, yung life support na lang. So, walang violence na makikita. Violent reactions sa katawan ng tao. Pasyente. So, ayun yun. Kung what if yung taong gagawa ng kapamilya, before the time na nagpag-agree siya, psychologically fit siya and mentally fit. Pero after nang ginawa niya yun, nag-trigger sa kanya yung anxiety. That's the other consequence of it. Ilan mo nakikita ko? At saka ang problema kasi walang matibay na batas ang bansa natin for the imposition of euthanasia. Although sa ethical consideration, sa morals kasi, sa philosophy, moral yan ethical siya. Kung brain dead. Yan. May ibang tatanong pa kayo? Yung tatanong kung anong lalabas sa loto. Thank you po, sir, for participating in our podcast, and we really appreciate your efforts. Effort lang. Kasi pag-study po, you have more knowledge na ma-share niyo po sa amin, lalo na sa mga listeners. Yeah, thank you po ulit, Sir Glenn. Euthanasia na tayo!